Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be sharing with you my current favorites. Sa tingin ko, nakaipon naman ako ng sapat na amount to show you. So if you wanna know kung ano yung mga ginagamit ko ng paulit-ulit this past few months, please keep on watching. Para maiba naman guys, I'll be starting off with the non-beauty favorites kasi kadalasan sila yung napupunta sa dulo. So let's just start off with them. First off the list is this power case and this is from onevictrix.com. Sinend niya sa akin to and even before, siya na rin yung nagsisend nung luma ko na power case for my iPhone 6s Plus. So ito pang 7s. It is said here that it is 10,000 mAh and sabi nila dapat aabot siya sa 3 charge. Pero sa akin mga 2 charge and sa 2 charge, sulit na talaga ako. So para magamit mo siya, isa-slide mo lang yung phone pababa dito, tapos pipindutin mo yung button dito sa ilalim, tapos magcha-charge na yun. And you charge this like your cellphone. Alam mo yung andali lang niya, hindi mo na kailangan magdala ng cables na kadalasan nagbubuhol-buhol lang sa bag ko. Pag umaalis ako ng bahay guys, ito yung hindi ko talaga kinakalimutan aside from my keyclay tsaka cellphone. Next off guys is these slippers or sandals. Hindi ko alam kung ano pagkakaiba ng slippers sa sandals. Yung totoo, pero ito yan, it's white and this is from Stylehood. This is used and abused as in wala na ata akong ginagamit lately kundi ito. Kasi kahit ano pwede ko i-partner sa kanya, tapos sa una medyo matigas siya, pero pag na-break in mo na, ang komportable niya ng ilakad. Parang mas mahirap mag-explain na non-beauty, pero hopefully hindi ako ganun kabilis magsalita. Minsan ginagamit ko yung pang slow down ng Final Cut Pro, yung pang edit ko dahil sobrang bilis ko talaga magsalita as in naturally mabilis magsalita. Next off is this Canon selfie printer at puno siya ng balahibo na aso ko but it is available I think in white and black. Nalaman ko lang na available siya ng white nung binili ko na siya. Pero ayan yan, tapos may LCD siya dito na makikita mo kung paano i-print at ang pinaka-importante sa kanya, straight from your phone, kahit hindi mo na i-download yung app kasi may app siya. Kung iPhone yun or parang Android, diretso print siya guys. Tsaka kung anong quality nun nandun sa phone mo, yun yung lalabas. Naisipan kong bilhin to kasi alam nyo, pag may mga bago na akong pictures, yung mga luma kong pictures na natatabunan, pag napupuno yung memory, binubura ko na hindi na ako nakakapag-backup kasi ang hassle. So maganda pag may gusto kang picture, i-print mo na lang, tapos may memory ka na. Medyo marami na rin ako na i-print and most of these are selfies. From Skin Bureau, tapos itong dalawa palabas pa lang yan, huwag natin ipakita. More selfies, more fun. Ayan, puro selfie yan. Sige, selfie. Tsaka syempre yung sa recent workshop ko sa Batangas, so ayan yan. Si Trisha yung nag-picture sa akin, no? Thank you so much, Trisha. Millicent siya sa Instagram. And then we have pictures for my upcoming MAC technique and ayan siya with Miss RB Chanko. Picture namin ni Jeloy. So, ayan yan. Tapos, more selfies, more fun. More selfies. Mga OOTD pala to. Tsaka yung ginawa sa amin ni Creative Cat Prints. So, ayan lang siya guys. Tapos, dito sa harapan, dito mo ilo-load yung parang mga papers. Tapos, sa gilid yung ink. Super simple. Ang binala ko kasi bilihin, alam niyo yung mga portable na maliliit na printer, siguro mga ganyang kalaki lang yun. I think from Fuji, Kodak, HP yung pinagpilian ko. Kaya lang kasi lahat ng reviews nila parang hindi ganun ka-okay paglabas ng picture or parang nababawasan yung resolution. So ito, dito na lang ako nagsettle. Kasi alam niyo sa totoo lang, kasing presyo lang niya. Yung mga Fuji around 8,000, yung Pringo mga 8,000, 10,000 din. So dito na lang ako. Ang kaibahan lang nito, ito, isinasaksak mo siya or ipina-plug mo pa sa outlet. Pero pwede kang bumili ng battery na pwede mong ilagay sa kanya. Kaya lang mahal, hindi ako bumili. Nasa 3,000 para hindi mo na kailanganin yung plug. Pag bibili ka ng paper, it's 1,300 pesos for 108 prints. So those are my non-beauty favorites. Yung mga ipapakita ko naman susunod are tools for beauty na din. Unahin na natin yung sinend ni Miss Bella. So these are hair tools, isang pang straight, tapos yung isa naman pang curl. Pero itong pang straight, pwede nyo rin gamitin for curling. Both of these are from the brand Vodana and si Miss Bella yung nagre-resell dito sa atin. Unahin na natin itong pang straight. Hindi ko naman talaga siya ginagamit na pang straight. Ginagamit ko siya para ma-curl yung dulo. Alam niyo yung parang nakapasok lahat ng hair. But what I also love about this hair tool, nakakaiba na wala sa ibang hair tool. Pag tiningnan nyo siya, hindi pala kita. Ito bang side na yun? Ayun, may makikita kayo na rubber strip. And para sa hair ko, ang hirap mag-curl, ang hirap din mag-straight. Pag hinihila ko siya pababa, dumudulas na lang yung tools. So ito, para nangyayari, it keeps the hair in place, yung mga clinip mo sa loob. Tapos talagang naka-curl mo siya ng maayos kasi sabay-sabay sila, hindi yung parang may lumalabas na hair. Rubber helps para magkaroon ng grip dun sa hair, pero hindi naman grip na mahirap ibaba. So I love this and meron mga
temperature settings, and for me, yung pinakamalakas kasi hindi pa pwedeng hindi malakas sa hair ko or else babagsak din ko anong ginawa mo. Now, for this curling one, gusto ko talaga yung mga pang-curl na merong ganito. May pang-clip kasi hindi ko na kailangan gumamit ng gloves na heat resistant para maiikot yung aking hair dun sa wand. Napapaso talaga ako dun kahit anong gawin ko. So, ito, may pang-clip na siya. And another thing that's unique, meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito. Minsan kasi guys, yung mga hairstylist, bumibili pa sila ng holder para maipatong nila sa table yung kanilang tools. Kasi mainit and kadalasan kahoy or glass, baka mabasag. Pero ito, meron siyang ganito. Hindi ko talaga alam kung anong tawag sa kanya. Tapos pag pinatong mo siya sa table, hindi na didikit yung mainit na part sa table. Alam niyo yung mga maliliit na bagay that makes it easier for you. Hindi yung parang pagka-curl mo, parang mag-iisip ka pa kung saan mo ipupwesto o paano mo ipupwesto yung curling iron kasi nga baka kung ano man yung table. Same thing with the straightener. Pwede ka din mamili ng temperature pero again, yung sa akin, nasa pinakamataas. Ito mga to, may iba-iba silang color. So, i-check out nyo na lang yung Instagram ni Miss Bella. Ito guys, lately ko lang na-receive pero tuwang-tuwa ako sa kanya. Ako kasi ganito yung ginagamit kong suklay kasi mas mabilis siyang gamitin, yung totoo. As in, konting ganyan mo lang sa buhok mo, parang tapos mo na silang suklayin kasi malaki siya. And mas gentle siya kasi gumagalaw yung bristles niya. But what's unique about this, meron siyang pangalan sa likod. So nakakatuwa lang. Hindi ko alam kung laser etch ba siya o kung ano man, but this was a gift from Cafe de Alps. Thank you, Tara, pero binili niya to sa Just Yours PH. Si Just Yours PH, may binigay din siya sa akin na passport holder, pero ito yung parang isa sa mga favorites ko. Last guys, bago tayo mag-proceed sa makeup is this glasses. Ito yung glasses ko na tinatawag ko na tita glasses, hindi dahil sa style niya o kung ano man, kasi nagta-transition siya. So, pag nasa labas ka, nagda-darken yung lenses, tas pag nasa loob ka, nagla-lighten siya, just like your regular glasses. Ang dilemma ko kasi, hindi ako makapagsuot ng sunglasses pag nasa labas kasi wala siyang grado. So, ang nangyayari, hindi na lang ako makapagsuot talaga. Nakalimutan ko na kung saan ko to binili na optical siya, pero ayan siya pagsuot mo, pasensya na po. Medyo bumababa siya kasi kulang sa ilong. Yun nga lang pag naka-makeup ka, yung nosepad niya, medyo malapad siya, so babakat talaga. Pero ayan siya. Dilema nyo rin ba yun? Pag nagsasalamin kayo, talagang bumabakat siya dito kahit na anong pagsiset ko ng makeup. So we can now proceed dun sa aking makeup favorites. Magsisimula ako sa base. I have this Kat Von D Lock It Foundation. Tama ba? Tama. Lock It Foundation. 24-hour wear, full coverage, transfer resistant, and matte finish. I am in the shade Light 45 Neutral and saktong-sakto lang yung shade niya for me. Kaya ko siya nagustuhan kasi ginamit ko siya noon sa Dubai and talagang, alam niyo, syempre mainit naman doon. Although I have to say this, na kailangan mo talagang i-prep ng maayos yung skin mo since marami siyang pigment and medyo thick siya. Para sa akin guys, to be able to put this properly, I have to have super moisturized skin para maganda siya mag-layer. Pag dry kasi yung skin mo, tas kulang ng moisture, talagang mapapansin mo yung mga lines. Coverage wise guys, mas makapal pa rin yung coverage ni Marc Jacobs Foundation, pero pagdating sa patagalan, dito talaga ako. Don't get me wrong guys, I still love my Marc Jacobs Foundation. Pag tipong alam ko na nasa loob lang ako ng air-conditioned na place o di kaya hindi naman ako super galaw ng galaw at papawisan, yun pa rin ang pipiliin ko. Pero pag mainit at lalabas ako, ito yung pipiliin ko. Another thing that I love about this foundation, hindi ako nagbe-breakout sa kanya. Since it's medyo thick, so parang pakiramdam ko nung una ko ilalagay na ako baka mag-breakout ako. Pero hindi naman. Trinay ko to na isuot mga ilang sunod na araw. Hindi naman ako nag-breakout. Para sa akin, kung gagamit ka ng foundation na medyo thick, kailangan mo siguraduhin na may barrier talaga, na moisturize mo ng maayos yung skin mo o may primer kang gagamitin. Pakita ko lang sa inyo yung swatch. So, ito si Light 45. Para sa face ko, okay siya. Grabe. Ayan, o, tingnan nyo. A little goes a long way. As you can see, if you find this foundation a little thick for you, you can mix it with your BB cream, with your moisturizer. Pero ako, ito yung mini-mix ko sa kanya. Si Cathedral AA Cream. This one, kahit mag-isa lang siya, okay na siya sa skin. Pero okay din siyang pang-mix sa mga foundation. Pero hindi siya okay sa flash photography kasi SPF 45, mataas to. Now we're off to concealer. Ito naman yung aking mga bagong favorites. These are the Tarte Shape Tape Concealers. Tama ba? Contour Concealer. Tama. Matagal ko na napapanood to sa video, but every time na maghahanap ako ng reseller, walang available na shade for me. So, binigyan ako ng isang viewer. Hi, Doc Chelsea. So, ito yon, binigyan niya ako. And the shade is in medium, pero dark siya sa akin. So, what I did, bumili ako ng light. This is in Light Sand. And because of this dark concealer, may discover ako na technique. What I do dito sa veins, tsaka dun sa mga dark spots, ginagamit ko muna si medium concealer
concealer. It is siguro mga 2 shades darker for me. Tapos biniblend ko, mas pansin ko na natatakpan niya. And then afterwards, saka ko papatungan ng lighter concealer or yung concealer na tamang shade for me. So this is in medium. Super effective ng technique na yun, guys. Ayan siya. Tapos si light naman, itong light na to, mas light siya sa akin kasi sabi ko kung masyado kong i-close yung shade kay medium, parang sayang lang yung concealer. Light sand. Pero both are yellow undertone. Yung kakaiba din dito, ang laki talaga ng wand niya. Ito yung pinakamalaking wand na nakita ko next to the Clinique na foundation na wand. Sa powder naman, guys, I have this Fanny Serrano two-way cake in the shade Silk. And ito yung pinaka-yellow undertone sa lahat ng shades nila. I do not use this to set my face kasi feeling ko magkikake siya. I only use this sa areas na gusto kong i-brighten. This area sa under eye, tapos sa gitna ng forehead, sa chin, tapos itong ginagamit ko sa highlight for my nose bridge. Tapos yung dito sa gilid to define yung contour. It makes a whole lot of difference when I do my matte highlight. Ginagawa ko yon after kong mag-contour. So, moisturizer, primer, foundation, concealer, tapos isi-set ko siya, magbo-bronze ako, magko-contour, and then after that one, magma-matte highlight naman ako. Basta, it looks more fresh talaga. Na-discover ko to kasi naubos ko yung ginagamit ko dati, which is the Anastasia na banana powder, pero mas maganda to. Pigmented, and sabi nila, this is a dupe for the MAC Studio Fix na powder. Comes with a mirror and also a sponge sa ilalim, which I don't use kasi ang ginagamit ko, yung sponge na ginagamit ko for my foundation, pang set ng powder, lahat-lahat na yung sponge na yun. I think this is around 500 pesos sa SM department store. Next, I have 2 blush favorites. Unahin na natin si Marc Jacobs. This is in the shade Kink and Kisses. And I think 5 shades yung available, pero 3 shades lang yung meron ako doon. And ayan siya. So, isuswirl mo yung brush mo, tapos saka mo siya ilalagay. Sa lahat kasi ng shades, guys, I think ito yung pinaka-okay para sa Pinay na skin tone. Fresh lang, ganyan. Tapos, ang laki ng mirror niya. Pag nagta-travel ako, alam nyo, ito na yung mirror na ginagamit ko pag walang ibang mirror kasi malaki talaga siya. Packaging is very sleek, like other Marc Jacobs din na products. So that Marc Jacobs one is kind of like this coral pink na shade from Gucci. This is the Gucci Face Sheer Blushing Powder in the shade 030 Soft Peach. And ayan siya, guys. Not super mauvey, pink pa din siya. Tapos yung kanyang brush na gagamit ko talaga pag nasa labas ako dahil malaki siya. Hindi siya yung parang maliit na hindi mo pwedeng maipang blush. Nawawala na nga yung emboss na GG all over kasi nga lagi ko siyang ginagamit. Kasi ang fresh lang niya tingnan. Tapos complementing sa Pinay skin tone. For lipsticks, hindi siya full size, guys, but these are Kylie lipsticks and binigay siya sa akin na nasa set ni Moda MNL on Instagram. These are in the shades Angel and Ginger. Feeling ko, bibili talaga ako ng full size kasi konti na lang yung nasa loob. And for me to be able na makaubos, kahit sabihin mo na mattes lang siya, na minis lang siya, alam kong talagang paborito ko sila. So, iswatch natin. Si Ginger, medyo brownish yung itsura niya. Pag ganito na lang kasi wala nang space. Tapos si Angel, parang my lips but better at darker ng konti yung shade. Ayan silang dalawa, guys. Both wearable sa daytime and nighttime. Pero pag nighttime, feeling ko mas okay si Ginger. Basa-basa pa sila kaya may sheen. Pero these are super matte. Eyeliner naman tayo, guys. You all know that I rarely use eyeliner, especially kung black, kasi feeling ko lalong nagiging matapang yung features ko. Mukha na nga akong mataray, tapos lalagay pa tayo ng black eyeliner. Tsaka malaki na yung mata ko, so hindi ko na kailangan palakihin siya. But I like this one. This is the Rimmel Scandalized Waterproof Kohl Kajal. And ang shade niya ay 005 Nude. Ayan siya. Gustong-gusto ko mag-try ng mga white eyeliner. Kaya lang pag naglalagay ako, super stark yung itsura niya. So ito, cream siya. Suot ko siya ngayon and super creamy na hindi siya nagtatag sa waterline. Ang ginagawa niya for me, tinatanggal niya yung redness ng waterline and mas mukhang fresh. Pero hindi kasing stark ng white eyeliner. Hindi nga lang siya retractable, so kailangan mo siya mag-sharpen. And meron din ako mga high-end na eyeliners na cream. Pero ito talaga yung gusto ko. Una kong tinanay is from NARS, Larger Than Life. Cream din yun, pero ang pakiramdam ko doon parang medyo nagtatag pa siya ng konti. Tapos si MAC naman, masyado siyang maputi for me yung cream nila, MAC Chromographic Pencil atin in NC20 ba or NW20. Next favorite is already a favorite of mine from way back and naalala ko lang siya kasi may nagregalo sa akin. This is the Dior Lip Glow Color Reviver Balm and iba-iba yung shades niya. This was sent to me by Louie and Elle or Louie plus Elle on Instagram. She sells her Jo Malone inspired perfumes and kasama nung package, binigyan niya ako nito.
Sa unang beses mo siyang ilalagay sa lips mo, siguro pagka umaga, tas maglalagay ka, wala siyang ganong tint. As you can see, parang shine lang yan. But as you reapply throughout the day, mas nagiging pink siya. Parang nag-a-adjust ata siya sa pH ng lips mo. I also have other shades, yung berry, pero pinakagusto ko talaga is si 001 Pink. Pasensya na kayo, ang gulo ng buhok ko. But lastly, for makeup, we have these makeup setting sprays. These are both from Milani. We have the Make It Last setting spray and we have this Make It Dewy. So yung una kong tinanay, as you can see, konti na lang yung laman niya sa loob. And hindi naman kasi talaga siya malaki. This only contains 60 ml. Pero pwede na akong hindi mag-purchase ng Urban Decay kasi maganda siya. It works for me and this is from the drugstore. Syempre sa mga bagay na lagi mong nire-repurchase, ayaw mong mag-repurchase ng mahal. Especially malakas akong gumamit ng makeup setting spray. So, okay na okay siya sa akin. Pero kung hindi ka keen sa mga masyadong mababango o matapang yung amoy, baka hindi mo siya magustuhan. Mist-wise, okay siya. Hindi siya malaki mag-spray sa face. Tapos, madali siyang ilagay sa bag kasi hindi siya kasing laki ng ibang spray. And then, ito namang isa na Make It Dewy. Bagong try ko lang siya pero nagustuhan ko siya. Kasi hindi siya yung super duper dewy. Parang tinatanggal niya lang yung pagka-matte ng itsura ng makeup mo. Ito kasi kung matte, it will stay matte. But this one, kung matte, natatanggal yung powdery look. Hindi siya katulad ng Tatcha na spray in yung Marc Jacobs na parang nakapatong lang yung mist sa ibabaw or parang may oil na kung ano man para mukhang dewy. Ito kasi nasisip-sip siya ng makeup. Ito pasok pa rin naman siya sa makeup but we have removers for makeup. Unang-una is this one from Vanilla Co. Kahit kasi sabihin ng isip ko na ang mahal niya, but it really works, especially kung talagang makapal ang pagkakalagay mo ng makeup mo or full face siya o di kaya katulad ni Kat Von D, mahirap tanggalin ng facial wash lang. Ito ang solusyon. Now, I only use this if I have full face makeup on, yung naka-foundation ako. Pero hindi ko siya ginagamit pag mga BB cream. Kasi mga BB cream medyo kaya pang tanggalin ni facial wash. This is a balm and pag nilagay mo siya sa kamay mo, it detects yung heat siguro, nagme-melt siya, tapos yun yung nagtutulong para mag-melt din yung makeup. I know nakita nyo na to sa aking dating vlog kung napanood nyo yun, but this is already my second tub and paubos na ulit siya. Kaya lang ang mahal kasi niya. I think this is like around 900 or 1,000 pesos and for a remover, namamahalan ako sa kanya. But it really works. The way I use this, kukuha lang ako ng konti, ilalather ko ng walang tubig, tapos mapapansin mo na nagme-melt yung makeup mo habang nagme-melt yung balm sa face. And then, you emulsify it with water. Kuha ka ng konting water, tapos ilather mo din sa face mo. Yun, natatanggal na talaga siya. Tapos, ito yung remover na hindi siya oily sa pakiramdam. Pag natanggal mo na siya, parang iniisip ko kasi oil, tapos pagka i-winash mo, baka may matirang oil, pero wala, ang clean sa pakiramdam, tapos hindi siya tight or parang nag-strip ng oils. I know the feeling na ayaw mong gumamit ng super oily sa face kasi oily yung aking T-zone, but this works. Pero ito pang isa pang this works. This is the Hair and Make Mascara Remover. Alam nyo naman yung aking Holy Grail na mascara, ang hirap niya talagang tanggalin, kaya lang hindi ko talaga siya mahindian dahil yun yung kailangan ng lashes ko. Some lifting, tapos para naka-fan yung itsura niya. But at the end of the day, talagang pag magtatanggal ako ng makeup, minsan facial wash pwede na, pero yung mascara talagang pahirap siyang tanggalin. Again, ayokong bumibili ng mga makeup removers na mahal. Isa pa rin to sa mahal. Pero alam ko makakabili ka na around 700 pesos sa Shopee. May kasama na siyang mascara at saka makeup remover. Pag bumili ka ng Hair and Make na mascara, please make sure na may remover ka. Maraming nainis sa akin nun kasi hindi ko ata nasabi na waterproof yun. At ang hirap niyang tanggalin. Hindi siya pwedeng tanggalin ng basta oil lang. I tried. But to no avail, ayun. Maganda talaga yung may sarili kang remover. Meron din sa Etude House, but I still find this the best. Sa wakas, yung pinakahuli na sa aking current favorites is this oil. I received this from a PR package. Nung nag-meeting kami kasama si Ate Ann, si Say, with a L'Oreal boss, may binigay sila na iba-ibang paper bag. Maybelline, L'Oreal, Kerastase, Kiehl's. So, sa kanila pala yun. Isa lang pala may-ari nun. But, ayan siya. This is the Kerastase Nutritive Oleo Relax Dry and Rebellious Hair. For dry and rebellious hair daw. But I have been a fan of Kerastase, especially nung mga times na talagang nasira yung buhok ko sa kakukulay. Alam niyo, hindi ka makontento sa buhay mo. Kulay ka ng kulay, kaya ayun, nasira siya. As in, parang walis levels. Sobrang diretso niya, yung diretso na hindi na maganda sa paningin. To treat my super damaged hair, way back, talagang puro Kerastase yung ginamit ko. It's a sacrifice kasi mahal siya. But yun, again, it works.
So ngayon, hindi na Crestas yung ginagamit ko na shampoo because it's super high maintenance, hindi ko siya kaya. So itong si Kerastase oil, ginagamit ko siya pagkatapos kong maligo, pagkatapos mong itowel dry, naglalagay ako ng mga 2 pumps, dinidistribute ko siya sa hair. Tapos yun, parang mas mabilis siyang masipsip pagbasa yung buhok ko, kaysa sa hihintayin ko siya na matuyo tapos lalagyan ko ng oil. Mas bet ko siyang lagyan pagkakalabas ng shower. And then pag nagka-curl ako, ito din yung nilalagay ko, parang heat protectant, pero hindi talaga siya heat protectant. I just find na mas shiny siyang tingnan pag nilalagyan ito. May nakalimutan pa pala ako. Last favorite is yung suot-suot ko. This is from Bench. They call this the soft shirt boyfriend t-shirt, parang ganyan. And super duper lambot niya, tapos nakabagsak lang siya, tapos hindi siya mabilis magusot katulad ng ibang shirts. Tapos pwede mo siyang bilhin for sale. 549 ba o 559 pag dalawa bibilihin mo. Yung ganito kasing kalambot na shirt, paborito ko, and dun pa ako dumadayo sa may BGC, sa may American Eagle Outfitters, kasi dun lang sila meron na ganitong texture. So meron naman pala sa Bench, dun tayo sa mas mura, merong white, may gray, hindi ko lang sure kung may black. But I hope this video helps and na-enjoy ninyo yung pagbablabber ko. Sana may makuha din kayo na magugustuhan ninyo. Gutom na ako, tumutunog na yung tiyan ko. Kung may hindi man mag-work sa inyo, sorry, kaya lang kasi ito, nag-work sila for me. Kasi hindi naman lahat na may recommend ko na nag-work sa akin, mag-work din sa iba kasi iba-iba naman tayo. Now, if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!